Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Pilipinas nakahandang gumanti kapag umatake ulit ng armado ang China, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Ipagtatanggol ng mga puwersa ng Pilipinas ang kanilang mga sarili sa parehong antas ng puwersa kung sila ay muling sasailalim sa pag-atake mula sa Coast Guard ng China, sa pinagtatalo ng West Philippine Sea, kung saan ang mga tauhan ng China na armado ng mga machete at sibat ay nasugatan ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, at nasira ang dalawa sa kanilang mga boat sa isang magulong face-off noong nakaraang buwan, sinabi ng hepe ng militar ng Pilipinas noong Huwebes. Very clear po sa ating mga sundalo yung kailangan nilang gawin kung sakaling may mga aksyon na mangyayari sa baba. Rules of engagement, yun po yung ating sinusunod. Under the rules of engagement, a person has the right to defend himself, no? In any manner. Pero meron po tayong steps na sinusunod dun sa rules of engagement, no? So for instance, meron pong umatake sa atin, no? At ang gagawin po natin is that we will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo, no? Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa yes, that's the concept of proportionality, no? So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin, no? In other words, you have the right to defend yourself, but you also have to practice that concept of proportionality of force, no? So that's just one of the concepts that we're following sa rules of engagement. So klarong-klaro po 'yon. But the thing is, nung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung ating katunggali, but in the next RORE ay basta hindi po tayo papayag na basta na lang, no, apihin. They're not, as I said kanina, hindi siya very different from the way we're carrying the operations. Kasi nga, ang ginagawa natin is that sumusunod tayo sa batas. We are the ones following the laws, the rules. We are, in fact, sabi nga ng ating Pangulo, we are at the higher moral ground, no? Hindi naman tayo kailangan bumaba sa level nila. Okay. Okay, thank you very much, sir. Sir, before that, sir, sige. Basta lalaban tayo ng patas, okay? Yun lang pwede kong sabihin. Nasa proseso pa ang Armed Forces of the Philippines sa pag-validate sa ulat na mayroong 25 na lugar sa bansa na target ng hypersonic missile ng China. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, walang natatanggap na report ang militar hinggil sa ulat na nakuha ni Senator Amy Marcos, maging ang intelligence community ay walang nakuhang report ukol dito. Gayunpaman sinabi ni Bronner na makikipag-ugnayan sila sa tanggapan ng senadora para makakuha pa ng mga impormasyon ukol dito. Yung issue po sa pahayag ni Senator Amy Marcos na there are 25 places daw po na target ng hypersonic missile ng China. Sir, nakatanggap po ba ang AFP o ang intelligence community ng report about this? Thank you. Thank you. Senator Amy mentioned about the 25 targets, alleged targets. Wala pa ho kaming nakikita na report to this effect na merong 25 targets. So hindi po talaga ako makakapagbigay ng comment tungkol dito dahil ako po mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the locations of these 25 targets, no? So I'm sorry po. Alam niyo po, tinitingnan natin lahat yan, yung mga possibilities na hinaharap natin. So of course, a missile attack is a possibility. Yun nga po, may report na nga na may 25 na targets dito. That is why we are also preparing for those, no?
Ang isa pong pwede nating gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Hindi lamang po, may mga iba't ibang mga technologies tayo ngayon that exists in order for us to protect ourselves from those kinds of attacks. These are the realities that we have to face, no? Hindi lang po itong mga missile attacks, even drone attacks, no? Nakikita naman natin yung nangyayari ngayon sa Ukraine, even in Israel and Gaza, no? So nakikita na natin yung mukha ng modern warfare. Dahil dito, pinag-aaralan po natin lahat ito. Mga hakbangin that will allow us to defend the country from these kinds of attack, and also for us to be able to deter any attacks from coming into our countries. Una nang inihayag ng AFP na hindi nila minamaliit ang nasabing ulat, gayunpaman nakahanda ang militar na protektahan ang ating teritoryo at ang bansa. Nananawagan si AFP Chief of Staff General Romuald Bronner sa publiko na huwag magpanik kasunod ng umano'y planong pagpapakawala ng hypersonic missile ng China sa 25 na lugar sa bansa. Ayon kay General Bronner, sa ngayon wala silang natatanggap na ulat hinggil sa inilabas na pahayag ni Senator Amy Marcos. Aniya, nagtutulungan ang AFP at maging ang security sector para tugunan ang nasabing usapin. Ipinunto ni Bronner na ang kanilang magiging hakbang sa umano'y missile attack ay nakadepende sa anong klaseng impormasyon ang kanilang nakuha. Sir, good morning. Sir, yung AFP makikipag-coordinate daw kay Senator Amy Marcos regarding sa information na yon. May info na ba na na-obtain yung AFP? And if wala pa kayong natatanggap na verified information regarding that, can you consider it as pwede bang mag-cause ng panic, fear, yung statement na yun? How do you classify it? Thank you. Thank you very much. Yes, we will be, of course, coordinating not just with the good senator, pero sa lahat po ng may mga information na ganito, no? Dahil siyempre gusto po natin makita lahat po ng impormasyon nang sa gayon ay matugunan po natin itong mga ito, no? Meaning we will plan according to the information that we gather, and also on the projected actions of perhaps other countries who would like to, let's say, influence or come into the country, no? Or have adversarial intentions on the country. Dapat alam po natin lahat yan, mapag-aralan natin. So, dito po sa information na ito, as I said, hindi pa ho namin nakita. But ang pakiusap lang po namin is that if possible, yung pang makita po natin yung tunay na sitwasyon natin, no? So, wag muna magpanik po yung ating mga kababayan dahil sa information na ito. We are still in the process of verifying this. Iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, nitong Huwebes na ang kanyang bansa ay hindi nagbabanta sa anumang bansa kasunod ng pahayag ni Senator Amy Marcos, na pinaplano ng China na gumamit ng hypersonic missiles laban sa Pilipinas. Nauna nang nagbabala si Marcos na 25 lugar sa bansa ang maaaring maging target ng posibleng pag-atake ng Chinese hypersonic missile, dahil sa dumaraming Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa Pilipinas at sa gitna ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, bagamat hindi niya tinukoy ang lahat ng 25 na lugar. Napansin niya na maaaring kabilang dito ang rehiyon ng Ilocos, Batanes, at Subic. 是从何而来？我可以告诉你的是，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，不对任何国家构成威胁。当然，我们也绝不会坐视自身的正当权益和地区的和平稳定受到侵犯和威胁。我们敦促有关国家正视国内民众的担忧和地区国家的呼声，从维护本国人民的根本利益出发，坚持独立自主，坚持睦邻友好。 切实尊重他国的安全关切，以实际行动维护地区和平。 Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.